Ayan, good morning po mga master. Welcome back sa ating channel. At ayan, nandito na po tayo ulit sa ating channel. At tayo po ay babiyahe ngayong araw na ito. Ito na naman tayo sa pakikipagsapalaran sa kalsada. At syempre maraming nakaka-relate sa ating ginagawa kasi marami rin mga courier service rider dyan na mga kapwa natin, mga rider. Ayan, whether it's full-time or part-time sa kanilang mga ginagawa dito sa pagiging isang courier service. So kung ano po yung mga experience natin dito sa sa ginagawa natin dito sa biyahe natin, ganun din naman yung experience ng iba. So ano po yan, halos pare-pareho lang lahat. So ngayon po pabiyahe tayo mga master at meron na tayong pick up agad. Nasa bahay pa lang kasi ako, nagsaswipe na ako eh. Ang oras po ay alas 9 ng umaga. Ayan, tinawagan ko yung yung kliyente natin dito sa Parañaque. Nagtataka ako sa sa tawag nito. Sasabi niya na wala raw sa 20 kilos yung parcel, pero kasya sa lalabag at meron pang isa sa harapan. At ang sabi niya 6 kilos lang daw yun. That's impossible. 6 kilos pero kasya sa labas, hindi kasya. Paano ba i-explain? Frozen food pero 6 kilos lang daw, pero kasya sa lalabag at pwede pa yung isa sa labas. So ibig sabihin, lagpas. Bihira oh. So ayan mga master, tayo ay pupuntahan na muna natin to. Tingnan natin kung ano tong ipapadala niya. Pwede naman natin tanggihan to kung kinakailangan or pick up muna tayo ng isa para siguradong pwede natin tanggihan to. Bahala na, tingnan natin mga master. Update ko na lang kayo mamaya. Ito, may makulit na booking dito. Ito makakapal ang mukha na nag-book ko. Urgent daw, please prioritize. Pero tingnan mo, walang additional. Oy, shout out sa inyo. Kung kayo magpapa-prioritize, lagyan nyo ng additional. Kung 169 yan, i-plus nyo 169 din. Gusto nyo talaga ng priority para siguradong mabilis. Right. Ayan, rekta na tayo mga master. So hindi ko na sinabayan para mabilis, para mawala agad to sa natin, sa likuran natin. Umalis tayo dito ng 9:22. Ayan, tignan natin kung kakayanin natin makarating doon ng 9:45. Bilisan lang natin, pero syempre iba yung pag-iingat pa rin. Magdedepende ito sa traffic Mga alas 10 subukan natin, or basta hindi tayo lalagpas ng alas 10 kasi lugi na tayo niyan para makabalik agad tayo. So at least meron na tayong guaranteed na 230 pesos dito sa pwede na yon. Para din tayo nag double book papunta ron sa kanila. Malapit lang Usually 120 lang talaga yung yung fare papunta ron. Parang dinouble book lang nila ang bayad. Pwede na 230, usually 240. So okay lang, less lang ng 10 pesos. Tingnan natin kung may makukuha dito tayo sa multinational. Dito lang tayo talos sa mga ganito mga master. Gasolina. Yan, ang lakas sa gas ng motor natin kapag traffic. Dito na tayo sa may McKinley. Pupunta McKinley na tayo. Ayan, sa mga nagtatanong sa mga kagaya ng ating motor kasi mayroon din sa Lalamove biyahe na mga nakaganitong motor kagaya ng sa atin, Rusi, at yung iba nagrereklamo ang lakas daw sa gas. So kumusta yung gas consumption ng ating motor pala mga master? Ito po sa natin, sa setup natin mga master, kasi talagang inayos ko tong motor na to para mapatipid. Pag city driving po, nag-a-average to. Pag kasama na traffic doon yung medyo matraffic talaga, nag-a-average po siya ng 33.4 kilometers per liter. So yun po yung konsumo niya pag city driving. Medyo tumipid siya kasi dati nung unang kuha ko to, nag-a-average lang siya ng 23 kilometers per liter city driving. Sobrang lakas talaga. Daig pa yung mga rider, So yun po, napatipid naman natin, naging 33.4 kilometers per liter kasama na traffic doon. Hindi ko pa nasusubukan kapag yung long ride kasi mas matipid to kapag rektahan
Siguro, estimate ko papalo to ng mga 38 to 40 kilometers per liter. Karektahan. Malalaman natin yan kapag bumiyahe tayo sa Sunday. Papuntang Batangas, Calatagan. Kasi ito yung gagamitin namin. Magka-camping kami. So, yun. Doon sa mga nakaganitong motor, Rusi Rush 125 na sobrang namumroblema sa gasolina. Yun po yung mga pinagagawa ko rito. Sinet up ko siya. So, yung carburetor nito pinalitan ko tapos binago ko pa yung jettings tapos meron pa ako mga adjustment na git. Talagang minonitor ko yung consumption ng gasolina hanggang sa makuha ko yung niya, optimal na na sunog ng gasolina. So far, yun na talaga yung pinakasagad sa setup ko ngayon. Naka D-type carb siya tapos naka D-type carb na siya mga master at pinalitan ko rin yung loob ng D-type carb, yung mga jettings yan, pati yung pin, no? Kaya yun, kahit pa paano napatipid naman natin, hindi naman nasakripisyo yung bilis niya, tumatakbo pa rin naman siya ng 80-90, no? Kaya pa rin naman. Itong motor na to, napakabait nito, hindi naman to yung talagang pang karera, racing. Normal lang talaga, designed for daily use yun. Kahit pa paano na rin, no? Medyo panalo na rin tayo sa consumption ng gasolina niya. So yun po ang update sa ating motor. At siya nga pala, ang tinatakbo na ng motor na to is nasa 16,600 kilometers na. From 0 to 16,600 kilometers. At wala naman sabi ng iba sirain wala. Para sa first time ko nagkaroon second time ko nagkaroon ng Rusi. Yung first time ko kasi ko dati hindi naman akong gumamit yung tauhan ko dati sa gym. Pero ito yung talagang gamit na gamit natin itong Rusi na to. Hindi naman sirain. Kasi kung sirain to, hindi naman naabot ito ng ganito kataas ang milyahe. Alaga lang mga master sa langis talaga. Tsaka yun, tamang maintenance lang. Ako naniniwala ako yung mga gamit natin kahit na yan hindi sobrang quality. Nasa tao rin na gumagamit. Nasa nagme-maintain din. So ayan so far good naman ang takbo niya. Wala naman tayong nararamdaman na kahit okay na yung mga dati niyang minor issue na fix na natin. So para sa akin okay naman siya gamitin, no? Hindi naman na nga pala to, mga 7 months na to sa atin mga master itong motor na to. At grabe na yung tinakbo. Magta 20,000 kilometers na. So ayan po ang update sa ating motor. Going back, punta na tayo sa ating drop off. Malapit na tayo mga master. Konti na lang, ilang kilometro na lang. Babawi na lang tayo mamaya kapag nandito na tayo sa Pasig. Hanap tayo ng double book dito pabalik. Biglang liko. Walang minor. So ayan mga master, nandito na po tayo sa ating sa ating drop off. So nakuha natin ng 30 minutes papunta rito. 30 hindi 40 minutes kasama yung traffic. So ayan, nandito na po tayo mga master. Saan kaya to? Okay. Our destination is on the left. Ito nga, tama. Tumatawag po ako Kala ko dun sa kabila kasi may mga shumay din dun ito muna ma'am. Hindi ko na sinabayan kasi hindi kakayanin Ito rin po. Bigat. Ay, salamat. 230 lang, te. Oo. 150. Kaya, maganda may barya. Yan, may panukli ako. Ayan. Okay. Salamat po. Okay. So, ayan. Di ba? Parehong panalo. Panalo sila, panalo din tayo. Okay, so yan mga master, kumita na tayo ng 230 pesos dyan. Ayan, so meron na tayong 230. Isang oras lang yun. O less than 1 hour, kumita na tayong 230. So ngayon, ang gagawin natin, maghanap tayo ng another booking. Matataas ang booking ngayon, puro high demand, may mga kulay green na arrow. So mamimili lang tayo syempre, para maganda. So update ko na lang po kayo mamaya mga master kapag tayo nakachamba na Sana maging maganda yung biyahe natin ngayon at sana mabilis tayo makakota. Dito lang tayo sa city para mas masaya. Booking papuntang papuntang SM Sukat, Parañaque.
So ano kaya tong ano kaya tong pipick upin natin dito? 181 to mga master. High demand. Saan kaya to? Ayun lang. 3.4 kilometers away sa ating kinatatayuan. Puntahan na natin, no? Puntahan na natin. Alright. So, eto mahahanapan natin to ng ng kasabay. 181 mga master, high demand to. Usually kasi pag papuntang Parañaque, simula rito mga nasa lang yan, 130 lang. So, pwede pa natin hanapan ng kasabay ito. Doon din tayo hahanap ng booking sa may parte ron. Let's go. Pick upin na natin muna. Ayan, so guaranteed na po mga master. Meron na tayong 400 pesos. Mahigit. Panalo na to, panalo. Panalo yung booking natin ngayon. Kailangan mabilis lang talaga tayo mag-deliver. Ayan, andito na tayo sa ating drop off. Drop off tuloy sa ating pick up. Ano kaya itong pick upin natin? Wala tayong idea. Hindi na ako tumawag. Tinatamad ako tumawag eh. Ayaw naman magsisagot ng mga nating kliyente. Ayan, dito yan mga master. Sana wag naman malaki, no? Ano kaya to? Alright, so we're here. Saan? Hello po. Ma'am, good morning po. Sa Lalamove po. Ma'am, nandito na po ako sa may pinpoint mismo ng pick up point. Anong address po? Nandito po ako sa loob. Pumasok po ako sa loob ng creek eh. Oo nga eh. Ano pong address, ma'am? Ha? Agoy. Lahat po yan, ma'am. Paano pagkakasya niya sa loob ng bag? Tsaka ilang kilo lahat yan? Ang dami niyan eh. Ano po ba yan? Pangkakanin? Tawagan ko muna yung Saan ang drop off niya? Sa loob ng SM din? Hindi, sa RDU lang. RDU? Pag mga ganyan kasi, hindi nag-a-add eh. Nag-a-add yan siya. Teka, kausapin ko muna sila para 181 lang to eh. Tawagan ko lang. Ano ba sabi nila? Hello po. Hello sir, sa Lalamove po ito sir. Hindi, nandito pa po ako sa sa pick up, sir. Eh yung natin, lagpas to sa capacity ng natin ng sa box. Yung dala-dala. Eh meron po akong sir, double book kasi. Eh ang problema ko, pag kinuha ko yung isa, hindi ko masasakay yung iba nito. 181. 181 po ang nakalagay dito eh. Oh, hindi ko pa pinipick up. Sino ba nag-book nito, sir? Sila? Sige, kausapin ko. Pero pag pumayag sila, diretso ko na to diyan. Oo, plus bali 181 plus 1. Sige. Okay, pag okay na, sir, diretso na ako diyan. Sige. Okay. Sige, tatawag po ulit ako, sir. Ma'am. Okay naman daw sa kanila eh pag mag-add eh. Hindi ganun. Mawawala kasi yung isa kong booking eh. Ayaw nila mag-add. Di wag. Pass. Sige ma'am, ano nyo na lang po, change rider nyo na lang po. Hello, dadaling ko yan. Ang dami-dami nun mga master. Ayaw nila magdagdag. Nagkukuripot, gusto nila makalamang sa kapwa. Eh syempre hindi naman tayo papalugi sa mga ganyan, no. Ang dami nun eh. Pass tayo sa ganyan. Tingnan nyo naman, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 plastic. Tapos gusto magdagdag lang.
19 pesos. Diyos mio. Kanila na 19 pesos nila. 200 lang daw. Hindi na. Pas na ako dun. I-report ko lang to. Para unahan na lang kami. Para sigurado. Ayan, oh. Kinancel. I-report na natin to. Para hindi na tayo. Bad trip eh. Sobrang dami. 10 plastic. Tapos gusto yan, oh. Isaksak dito sa bag natin. Hindi kakasya yan dito. 5 plastic nga lang dito. Ano na eh. Puno na to eh. Ayaw magdagdag. Ay, nako. Buraot. Nakahanap tayo yung buraot ngayon ah. Akala ko pa naman magandang ano. Ayaw nila magdagdag, edi wag. Dami-daming booking dyan eh. So hanap tayo ulit mga master. Nakaka-bad trip yung mga ganyan ah. Okay lang yan. Marami pa namang booking. Rinibook ulit nila. This time mas mababa, 158. Ayan, rinibook ulit nila. This time mas mababa, 158. Kawawa lalo ang kukuha niyan. Kanina nga 181, di natin kinuha eh. 158 pa. Pass. Madaya to si ano ah. Si Lala Move. High demand na 158. Ayaw magdagdag eh. O di hayaan mo mabulok yung ano nila. Yung booking nila.